Okay, what are the ways para ma-transfer ang HIV? Aside from sex, what else? Is it true pag sa kissing? Hindi naman. Hindi sa kissing? Unless may mga sugat talaga. It can be transferred sa kissing if there are like open wounds sa gums. Tapos kung talagang mataas yung viral load ng tao. May viral load kasi yun eh. Kung mataas yung viral load mo, sobrang taas din ang chance mo makahawa. Pero kung mababa naman, baka hindi masyado. So pwede rin pala sa kissing in a way. How else can it be transferred? Kasi dahil nga hindi napag-uusapan ng sex ed, so i-share na sa atin ni Doc ano yung mga ways aside from doing it. Yung kapag nagre-recap sa needle stick, lalo na sa mga healthcare workers, may patient tayo na positive tapos natusok natin yung sarili natin or accidentally, pwede yun mapasa. Next is yung maternal transmission. So, kung positive si mommy, most likely positive din si baby. We're in the top 5 na kasama sa may pinakamaraming cases ng AIDS. Tsaka teenage pregnancy rin. So, what about teenage pregnancy? Teenage pregnancy naman, isa rin sa mga consequences ng mababang sexual education sa atin. Kasi nga, highly active yung mga couples sa internet, lalo na yung generation ngayon. So, yung iba, parang wala na silang responsibility masyado, basta makapag-engage lang. So, nabubuntis sila. Kapag nabuntis kasi yung batang edad, pangit yung quality of life ng baby. Lalo na pag less than 11, ganun. Siyempre, pangit yung quality of life ng baby. Pati si mommy maapektuhan. Ba't mo sinabing pangit ang quality of life? Yung structure kasi ng katawan ni mommy, hindi siya perfect for childbearing eh. So, mas mataas. Dahil bata pa sila. They're still developing, yes. 11, 12. Mas mataas yung chance ng complications sa pregnancy. Mas mataas yung chance na makakuha ng sakit si baby, pneumonia, mga ganun. Pag bata ang mommy? Hmm. According